Sabi po nila na kapag tumatanda daw tayo, nababawasan po ang ating tuwa. Do you agree that as we grow older, our happiness gets smaller? Oo nga naman po, nung bata tayo, kahit ano tinatawanan natin. Simpleng bagay lang, napapasaya tayo. Kapag umaaraw, masaya na tayo na nakikipaglaro kasama ang ating mga kaibigan. Kapag umuulan, masaya din tayo kasi makakaligo tayo. Pag bata ka, makakita ka lang ng lata, ng tansan, masaya ka na. Bakit? Makakagawa ka na ng laruan. Pero bakit nga ba na habang tumatanda tayo, nababawasan ang saya natin? Habang tumatanda tayo, bakit nagiging mahirap tayong pasayahin? Maaring ang dahilan bakit umaalis ang saya at nananatili ang kalungkutan sa atin. Number 1, kasi pag matanda na tayo, marami na tayong responsibilidad. Amen? At number 2, baka naman marami kang inaalala. Number 3, baka naman hindi mo makalimutan ang masakit na nakaraan. Pero number 4, baka naman tayo'y pagod na pagod dahil tayo ay palaging kumakayod para sa pera at kayamanan. Totoo po, minsan nagiging hadlang ang lungkot at pagod para tayo'y maging masaya. Pero sana, hindi ito maging dahilan para mabawasan ang ating tuwa habang tayo'y tumatanda. Baka ang problema, hindi lang natin maintindihan ang ating sarili. Kaya tayo ay palaging nalulungkot. Kasi ang totoo, habang tumatanda ang tao, nag-iiba lang ang kanyang saya. Nag-iiba lang ang anyo ng kanyang kinatutuwa. In life, my dear friends, understand that there are 2 kinds of happiness. Meron pong 2 uri ng saya. The first kind of happiness is what we call infant joy. Ito po yung tuwa ng mga sanggol na mga bata. But the second kind of happiness is what we call the grandparent joy. Ano po ang tuwa ng mga bata? Pagkain, naglalaro, tulog, pag binigyan mo ng regalo, pera, pasyal, pag nanunood ng palabas. Infant joy is the happiness that you feel when you receive. Infant joy is the experience when there is a movement inside. Yan po ang tuwa ng mga bata. Pag sila ay nakakatanggap, pag sila ay pinagbibigyan mo, pag sinusunod mo ang gusto nila. But what is a grandparent's joy? A grandparent's joy is the happiness that we feel when you give and when you share. Yan po ang tuwa ng mga nakakatanda. Hindi niyo po ba napansin? Yung karanasan, napakasaya mo, napakagaan, ng iyong kalooban, payapa ka, pag nagbibigay ka, nagmamahal ka, at nagsasakripisyo ka. Hindi po ba, nung bata tayo, masaya tayo pag kumakain tayo? Pero ang matanda ngayon, anong kinatutuwa niya? Pag nakikita niya na masaya, yung mga pinapakain niya. Amen? One could say that a grandparent's joy is a selfless kind of happiness. Huwag po nating isipin na habang tumatanda tayo, nababawas ang tuwa natin. Habang tumatanda ka, nag-iiba lang ang dahilan ng iyong tuwa. Amen? Ang totoo, nag-iba lang ang uri ng saya mo. Baka naman po kaya hindi kayo masaya ngayon ay dahil kala nyo sanggol o bata pa rin kayo. Meron pong taong ganyan na kahit na sila'y tumanda, wala pa rin silang pinagkatandaan. Amen? Marami sa atin ang ganyan. Lumaki, tumangkad, tumaba, pero yung kanilang isip, sanggol pa rin. Bata pa rin. Hindi lumaki, hindi lumawak ang kanilang kaisipan. Baka naman kaya hindi ka masaya ngayon ay dahil tanggap ka na ng tanggap, kuha ka na ng kuha, pero hindi ka marunong magbigay, mag-alay, at magbahagi
sa iba. Kung talagang ang saya ay makikita natin, matatagpuan natin sa kayamanan lang. Isipin niyo po ito. Bakit po kaya si Elon Musk, isa sa mga pinakamayaman na tao ngayon sa mundo, ang may-ari po ng Tesla company, ang nakabili po sa Twitter, ngayon X. Bakit binenta niya yung kanyang malaking mansyon, bumili na lang po ng maliit na bahay? Kung talagang ang nagpapasaya sa tao ay ang pag-iipon lang, bakit po kaya si Mark Zuckerberg, isa din po sa mga pinakamayamang tao sa Amerika, ang CEO, ang may-ari po ng Facebook, binenta po niya karamihan sa share niya sa Facebook. At ngayon po, tumutulong sa mga tao. Meron po siyang charitable foundation. Kung talagang ang karanasan ng tuwa ay makikita mo lang sa pagkakaroon ng pera at ng kayamanan, bakit po kaya si San Francisco na anak ng mayaman, hinubad ang kanyang marangyang damit, iniwan ang kanyang mana, binitawan lahat ng pera para sumunod sa Diyos, para maglingkod sa Panginoon? Ang kapatid, opo, nag-uumpisa ang tuwa, ang saya sa pagtanggap, sa pag-iipon. Pero nakukumpleto ito, nagiging ganap ito sa pamamagitan ng pagbibigay at pagbabahagi. Magandang itanong, ako, anong binabahagi ko? Ako, pag lumisan na ako, umalis na ako dito sa mundo, anong mapagmamalaki ko sa mga tao at sa Diyos? Kahit na may katandaan na po, sila Santa Ana at si San Joaquin, hindi sila tumigil sa pagbibigay at pagbabahagi ng magandang halimbawa kay Maria. Ang kasabihan nga, if you want to teach your children, show them, do not only tell them. Bakit natatak sa isip, sa puso ni Maria ang maging tapat sa Diyos, ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos? Dahil nakita niya ito sa kanyang mga magulang. May kwento, liban po sa mabuting balita, ng buhay na mga magulang ni Maria na walang mintis, sila ay palaging pumupunta sa templo. At dahil po doon, kahit na nung panahon na si Jesus ay nandito na sa mundo, ito ang tinuro at pinakita ni Maria sa kanya. At yan din na naging ugali ni Jesus. Na kahit na pinapatay siya, kahit na hindi siya gusto, hindi naging hadlang ang mga ito para siya ay magpabalik-balik at magpunta sa templo para makaugnay ang Diyos Ama. Dahil tapat at masunurin ang mga matatanda sa Panginoon, tingnan niyo po, ganyan din ang halimbawa na natutunan ni Maria. And because of that faithfulness, this is what made Mary become more worthy to be chosen as the mother of Christ and the mother of God. My dear friends, let us reflect today. What shall I leave behind when I meet God? What will I share and teach the young as I grow old? Sa iyong pagtanda, ano kaya ang makikita? Ano kayang matututunan ng mga bata? Will you become a good example or will you become a warning to the young? Hopefully, more than saving money, let us teach the young to value money. Amen? Hopefully, more than creating money, teach the young about creating good and meaningful relationships and memories. Hopefully, more than being punctual, teach children to value time. Hopefully, more than following laws, let us teach the young to respect people. Hopefully, more than being rich, let us teach our children to be more loving. And hopefully, more than being successful, teach children about being faithful and being grateful to God, who is the source of all of our success. Amen?
Hindi naman po tayo kailangan tumanda na malungkot. Pwede naman po tayong tumanda na masaya. Paano maging masaya? Kahit na tumatanda ka na, huwag kang titigil na magturo, magbahagi, at umasa palagi sa Diyos. If you want to be the best of yourself, first, have the best thoughts. Have the best belief every day. Pinakamagandang naiisip mo sana araw-araw. But secondly, if you want to be the best version of yourself, have the best people surround you in your life. Pinakamabubuti, pinakamababait na mga kaibigan at mga tao sana ang pakisamahan mo. Una, suriin natin, what kinds of thoughts do I have every day? Ano yung mga tumatakbo sa iyong isipan araw-araw? Mabuti ba yan o masama? Dahil tandaan po natin, wala tayong nararamdaman na hindi nag-umpisa sa ating kaisipan. Wala tayong ginagawa na hindi nag-umpisa dito sa ating mga ulo. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga kriminal o nakagawa ng kasalanan pag tinatanong sila, bakit mo nagawa? Anong sagot nila? Hindi ko po alam eh. Kaya may nagawa siyang masama, matagal na niya pinag-iisipan. Kung hindi man, agad sumagi sa kanyang isip, kaya niya ginawa. Imposible na hindi tayo nakakaisip. Meron tayong naiisip, kaya nga meron tayong ginagawa. Mag-ingat ka. Wala kang nararamdaman na hindi nag-uumpisa dito sa iyong kaisipan. Pero mga iba, nagising-gising pa lang, anong naiisip? Nakakatamad naman. Sa tingin niyo po ba sisipag sila? Meron mga iba, kagising-gising pa lang, ano sinasabi? Nakakapagod. Kagigising mo pa lang, katapos-tapos mo pa lang nagpahinga, pagod ka na? Anong iyong mararamdaman? Lalakas ka ba? Hindi, di po ba? Pero palitan mo ang iyong mga naiisip, mga mabubutit magaganda. Kaya nga napakahalaga na makinig tayo sa salita ng Diyos, hindi po ba? Because God's Word is spirit and life. What will happen to you? How will you be transformed? How will you change? If every day you listen, you try to understand the Word of God, kaysa kung ano-ano yung ating mga pinapakinggan, mga chismis tungkol sa mga artista, o chismis tungkol dyan sa iyong kapitbahay. Hindi po ba? Hindi ka magiging pinakamabuting tao kung masasama ang iyong mga naiisip. Hindi po ba? Only have quality thoughts and you will be a quality person. Have the best thoughts and you will become the best person. But secondly, tingnan din natin, suriin natin ang mga taong pinakikitunguhan natin, ang mga taong kasama natin, ang mga kaibigan natin. Kasi gusto man natin hindi, nai-impluwensya nila tayo. Apektado tayo sa kanila. Kung sino ang kaibigan mo, ikaw yon. May kasabihan, show me your friends and I will tell you your future. Tandaan niyo po yon. Tingnan mo ang mga kaibigan mo, makikita mong hinaharap mo. Kung palamura mga kaibigan mo, ano ka nun? Palamura ka din, di po ba? Kung mabisyo mga kaibigan mo, di mabisyo ka din. Kahit nasabihin mo, wala kang bisyo silang palagi mong kasama, hindi po ba? Gusto mo mat hindi, pag chismosa mga kasama mo, nagiging chismosa ka din. Hindi nyo po ba napansin? Kahit na hindi ka gutom, pero pag pumasok ka sa restaurant, makikita mong isang tao, ang sarap-sarap kumain, pati ikaw natatakam ka rin. Kahit hindi ka umuutang, pero pag hinihikayat ka, Mars, ayaw mong umutang, mababa lang ang interes. Pati ikaw, napapautang ka, hindi po ba? Tinatanong mo ang Diyos, Lord, bakit ako naghihirap? Bakit hindi mo kaya tanongin ang sarili mo, sino ba mga kaibigan mo? Baka puro mahihirap. Hindi naman po sa nagja-judge. Pero, kung mga kabarkada mo, baon sa utang yan, hindi malayo, ikaw din, mababaon ka sa utang. Amen? Kung gusto mong maging mayaman, kung gusto mong umangat ang iyong kabuhayan, sino dapat kaibigan mo? Dapat mayaman din. Maghanap ka ng mabuting kaibigan. Maghanap ka ng isang mayaman na kaibigan. Father, ang sama naman po nun. Gagamitin po ba natin ang mga mayayaman? Hindi po. Kung may mayaman kang kaibigan, pag-aralan mo kung anong ginagawa niya. Paano siya dumiskarte? Ano bang trabaho niya? Ano bang ginagawa niya?
Matututo ka sa Kanya. Baka naman kaya hindi ka nagiging pinakamabuti kung sino ka dapat. Ang nagiging balakid sa iyong buhay, ang iyong mga kaibigan. Only have the best people in your life. And when you have the best people, you will also be best version of yourself. Lahat ng pinakamabuti binigay ng Diyos sa atin. Oras, buhay, kalayaan. Ang buhay na ito ay parang isang tahanan. Hindi mo naman hiningi, binigay sa'yo, libre. Hindi po ba? Kung bibisita ang Diyos, kung titignan nung nagbigay, ano kaya makikita niya? Hindi ba nakakalungkot? Binigyan ka na nga ng libre, binaboy mo pa yung binigay sa'yo. Hindi mo talaga iningatan. Ito lang ang maisusukli natin sa Diyos. Isang malinis, matuwid, at pinaka mabuting buhay. Umpisan natin sa mabubuting pag-iisip. Umpisan natin hanapin, isamahan mga mabubuting tao, kamuka na narinig natin sa Ebanghelyo. Nilalapitan si San Juan Bautista, isang banal na tao. Bakit? Gustong maging banal. May katotohanan that we become holy through holy people. Do you want to become the best version of yourself? Then start with this, with the best thoughts, with the best people in your lives.